Good morning, Sir Neptali Roa. We are the Team Prox, and I am Marcus Kagatan, and I am the backend programmer. And ngayon ay ipapakita ko ang web interface ng LYDO system, which is ang LYDO Scholarship Management System, and na ginagamit para sa scholarship program ng ating lokal na pamahalaan. Slide 2. Ito ay ang admin dashboard. Makikita dito ang kabuuang bilang ng mga aplikante, aktibo ng scholar, at hindi aktibo. Meron ding graph na nagpapakita. Ilagin ni Mau. May your stuff kung mag-start. Sige. Igang kaayo. Madunggan ra ko. Okay. Good morning, Sir Neptali Roa. We are the Team Prox, and I am Marcus Kagatan, and I am the back-end programmer. Ngayon ay ipapakita ko ang web interface ng LYDO Scholarship Management System na ginagamit para sa pamahalan ng scholarship program ng ating lokal na pamahalaan. Ito ay ang admin dashboard. Makikita dito ang total of applicants, approved, and rejected. Meron ding graph na nagpapakita bilang ng aplikante, kumpara ng aktibong scholar para sa mabilisang pagsusuri at pumunta tayo sa LYDO staff dashboard. Makikita agad dito ang user at quick summary ng application, ilan ang endorsed for screening, submitted renewals, at active scholars. May integrated search bar para mabilis ang paghahanap ng data. At ito naman ang admin dashboard. Makikita dito kabubuang bilang ng aplikante, ilan ay naprubahan at ilan ay hindi pumasa. Mayroon din mga graph. Okay. Kada academic year at mga status ng kanilang screening process, layunin ng dashboard na binigyan ng admin at mabilis na overview sa buong proseso. Let's go to applicants review page. Okay. Dito ay makikita ang listahan ng mga aplikante na pumasa ng application at ito ay re-reviewin ng isang assigned mayor staff. Sa bawat pangalan ay may option kagaya ng view, which is para tingnan ang buong application form, send email kung gusto silang kontakin, at buttons para i-approve or reject ang application. At meron din tayong delete button para rin kinakailangan tanggalin ang kanilang records. Okay, let's go for initial screening. Para sa aplikanteng na approve for initial screening, pwedeng i-filter ang listahan ayon sa barangay at pangalan. May drop-down selection para sa screening result at remarks at submit button para may record ang evaluation result sa bawat applicant. Sa application status section naman, mas malawak na view ng data, makikita ang pangalan, barangay, paaralan, kurso at kasulukuyang status ng application.
May search bar din kung saan madaling mahanap ang isang aplikante base sa kanilang pangalan. At may filter drop-down upang ma-filter ang data ayon sa kanilang barangay. Ang parte na ito ay malalaman kung ang isang aplikante ay eligible para maging isang scholar. Next is the scholar list. Dito naman makikita ang mga scholar kasama ang kanilang buong pangalan, email, gender, barangay, school, and course, and year. Mayroon ding filter na by barangay at isang button para makapagdala ng email individually or in bulk. For example, like this. And let's go for renewal. Ang page na ito ay para sa mga scholars na nagsumite ng renewal requirements tulad ng grade slip, barangay indigency, certificate of registration, and then maaari ring i-filter ang listahan ayon sa barangay, pangalan, at mas mabilis na verification. Ito naman ay ang status page para sa mga scholars na hindi nakapagsumite ng renewal requirements at na-mark bilang inactive. May drop-down options para magbigay ng update ng kanilang status at may print function kung kailangan ng physical record. Mga scholar na ito ay a scholar who submitted renewals application reports. Ito ang listahanan ng scholar. Okay. Scholar who submitted renewal reports. Ito ang listahanan ng mga scholar na nakapagpasa ng kanilang renewal requirements para sa kasalukuyang school year. Mahalaga ito para malaman kung sino ang active para sa programa. May filter para mas madaling mahanapin ayon sa barangay, taon, at pwedeng i-print ang listahanan bilang PDF para i-record or report. Second is applicants with initial screening and remarks. These reports ay makikita rito ang bagong aplikante na endorse for screening ng mga LYDO staff. Ipapakita kung ano resulta ng screening, kung approved pending, nakatulong ito. Okay. Applicants with initial screening and remarks reports. These reports is makikita dito ang mga bagong aplikante na in-interview ng isang LYDO staff at makikita dito kung ano ang resulta ng screening, kung approved or rejected. Nakatulong ito upang masubaybayan ang proseso ng aplikasyon. May filter din ayon sa barangay, print option para sa documentation. Next is scholar marked inactive due to mis-renewal submission. Ang ulat na ito ay para sa mga scholar na hindi nakapag-renew at na-mark bilang inactive. Makikita rito ang dahilan ng kanilang pagiging inactive, gaya ng hindi pagsumite ng requirements. Mahalaga ito para sa re-evaluation o pag-release ng slots sa ibang applicants. May filter at print PDF features din ito. Let's go to mayor stuff. Reports. Applicants who submit application reports. Ang section na ito ay nagpapakita na listahanan ng mga aplikante
tulad ng kanilang full name, barangay, school, course, and academic year. At meron din tayong, at pwede din itong ma-filter by academic year at barangay. For example, Muhol. Next is application approve application status. Ang section na din ito, ang reports na ito ay nagpapakita ng mga aplikante na may desisyon o sa kanilang application. Sila ay either approved or rejected. Makikita pa rin ng parehong detalye gaya ng pangalan, barangay at paaralan. Kung gusto lang makita ang approve, piliin lamang ang approve sa status drop-down. At kung gusto naman makita ang rejected, piliin ang rejected. Piliin ang rejected. Ginagamit ito para sa final evaluation at reporting ng resulta ng screening process. Applicants complete initial screening. Ang reports na ito ay may parehong proseso gaya ng application status. Makikita dito ang isang aplikante, approved or rejected. May filtering din. Parehong proseso na kagaya ng application status. Makikita dito ang isang aplikante ay approved or rejected. May filtering din tayo ayon sa years, barangays, and initial screening, approved or rejected. And let's go to the admin. As LYDO stuff section. This part is makikita natin ang listahanan ng mga registered na LYDO personnel, pati ang kanilang email, contact number, date created, and account status. Ang admin lamang ang may kapangyarihan na mag-update upang sa account status. Kapag active, ibig sabihin, ay pinapayagan ang staff na maka-access ng LYDO staff interface. If inactive naman, hindi siya pinapahintulutan makapasok. Ito ay para makatiyak na seguridad ng sistema at hindi basta-basta makapasok ang sinuman. Let's go for disbursement. Sa Scholar Disbursements Record, makikita ang lahat ng scholar na nagbibigay ng tulong, pinansyal, nakasa dito ang buong pangalan, course, school, semester, academic year, amount, and date. Pwede itong i-filter ayon sa academic year and semester. At meron ding print to PDF na option para sa generate ng hard report. And let's go for announcement. Okay. Sa seksyong announcement, maaaring mag-post ang admin ng mahalagang paalala, anunsyo para sa scholar. Tulad ng kulang o malabong dokumento, maaari ring i-edit or burahin ang mga ito kung kinakailangan. Listahanan ng mga application remarks. Okay. List of applicants with application remarks report. These reports is makikita natin ang mga list ng mga applicants na may remarks na poor, non-poor, ultra-poor, and non-indigenous. Okay. Halimbawa po rito ay may aplikanteng may remark na non-poor sa screening. Dito po ay makikita sa buong pangalan ng aplikante, barangay, academic year, screening, and remarks. May drop-down filter
din ito kung saan maaari nating piliin ang specific na academic year para mas maipadali pag-trace ang applicants kada taon. Applicants who became scholar reports. So, these reports ito ay listahanan ng mga applicants na naging scholar. Dito makikita ang pangalan, barangay, school, course, and academic year. May drop-down filters din para sa academic year at barangay. Applicants who became scholar. These reports is makikita natin ang list of applicants na naging scholar this academic year, and then may drop-down filters din po para sa academic year at barangay upang madali nating mahanap kung ilan ang scholar mula sa isang lugar o sa isang tiyak na taon. And scholar statistics summary, number of scholar per barangay and number of scholar per school. Makikita naman dito ang kabuuang bilang ng mga aplikante, bilang ng pumasa ng initial screening at bilang ng mga naaprobahang aplikante kada academic year. Halimbawa, Scholar Statistics Summary. Number of Scholar Statistics Summary. Number of scholar per academic and number of scholar per academic school. Ito naman ang Scholar Statistics Summary. Dito natin makikita ang mga naaprobahang aplikante mula sa isang barangay at isang school. Halimbawa po, makikita natin ang barangay Santa Cruz at Baluarte na may tig-3 scholar, at sa school category naman ay ang PENMA CDO ay may pinakamaraming scholar, aabot po sa 4. And then number of applicants, initial screening and screening approval and final application per academic year. Makikita naman dito ay ang kabuuang bilang ng aplikante, bilang ng mga pumasa ng initial screening, and then at bilang ng mga naaprobahang aplikante kada academic year. Example, para sa academic year na 2024-2025, ang total ng aplikante ay 15, and then initial screening approved is 14, and then final status approved is 5. And this 2025-2026 total application is 6 and initial screening approved is 0 sa kadahilan ng hindi pa sila na-interview ng isang LYDO staff, and then for final status approval is hindi pa rin sila na-approve ng isang mayor staff. And then let's go to the total disbursement of scholar by school. Disbursement per school. Okay. Sa reports na ito, makikita ang total na halaga na ilabas para sa paaralan. Halimbawa, for Capital University, we have 12,500. The Deseo de Cagayan University, we have 27,500. Penma CUC, we have 35,000. And then Taguluan Community College, we have 5,000. And UST PCDO, we have 7,500. And lastly is ang number of new scholar renewed for scholar per academic year. This part is makikita natin ang mga bagong scholar and na-renew na scholar this academic year. For example,
For the year of 2025-2026, we have 6 na new scholars, and then and renewed na scholar this academic year. And then for 2024 and 2025, we have new scholar na 6 at renewed scholar na 9. And then that's all. Thank you.